Pero hindi pa tayo dumarating, may pumasok na naman na booking mga kaswabe. So, booking number 4 yun mga kaswabe. Sunod-sunod ng mga bookings. Wala pong 2 minutes, may pumasok na kagad na booking. May problema yung booking natin mga kaswabe. Good morning mga kaswabe, time check 8:50 ng umaga. May pumasok na booking mga kaswabe dito sa Grab Express. Pick up natin 710 meters lang raw. On the way kasi tayo sa gasoline station, papa-full tank pa lang tayo tsaka papahangin ng gulong. Pero nag-online na tayo, yun nga, pinasokan na tayo ng booking. So booking number 1 mga kaswabe, 2 linggo tayo na hindi nakapag-sideline mga kaswabe. 2 Sabado na hindi tayo nakapag-sideline kasi medyo busy-busy, maraming mga kaganapan sa buhay. So ngayon lang ulit tayo pabiyahe. So Lalamove at saka Grab Express ang biyahe natin mga kaswabe. Tapos sa Grab Express, ang balita mga kaswabe, nag-open na uli yung Grab Airport to Anywhere at saka Anywhere to Airport, ATA. So yun mga kaswabe, so yung mga kagaya ko na Grab Express, yung mga deliveries, pwede silang kumuha ng mga pasahero pahatid sa airport. Tapos pwede rin silang kumuha ng pasahero mula sa airport pahatid naman sa kung saan, anywhere, no? Kaya airport to anywhere at saka anywhere to airport. Pero ang mangyayari doon mga kaswabe, kung Grab Express ATA ka na, yun lang, ATA ka na lang na, hindi ka na pwedeng kumuha ng mga express na kagaya ng sa akin, no? Yung mga delivery ng mga packages. So ang ina-expect ko mga kaswabe, nangyari na to before dahil nga nahiwalay na yung Grab Airport to Anywhere, kumonti na lang yung mga Grab Express deliveries na kagaya ko, no? So ang ina-expect ko, maraming bookings ngayon kasi konti na lang yung maghahati-hati ng mga bookings sa Grab Express deliveries mga kaswabe. Ayun, pick upin muna natin mga kaswabe itong booking number 1 para makarami tayo ngayong araw na to. So tignan natin kung saan tayo dadalhin ni Grab Express sa kanila Lalamove ngayong araw na to. At kung maabot natin ang ating sideline goal na 3,000 pesos ng gross income mga kaswabe. Dito ko mamaya pag na-pick up na natin at saka kung pag nakapagpagas na tayo mga kaswabe. Ayan, malapit na, 3 minutes na lang raw. Dito ko mamaya. Okay mga kaswabe, time check 8:57, na-pick up na natin. Brand new siya na split type na aircon, medyo mabigat din. So sakto yung booking nila na Grab Express MPV mga kaswabe. At ito natin to sa May Paco, Manila, 16 kilometers, 56 minutes away. Pero dahil lang muna tayo sa gasoline station para makapagpakarga muna tayo ng diesel. Pero nireset na natin yung trip A natin sa 0 mga kaswabe, para mamayang gabi alam natin kung ilang kilometers yung in-under natin, para makomputer natin yung yung consume natin sa diesel kung na-check. Kasi usual mga kaswabe, medyo matipid tong teenager natin na sasakyan, mga nasa 11 or 12 kilometers per liter tayo. Yun yung regular, no, na city driving. Pero syempre kapag medyo matraffic, yung bumababa mga 10 kilometers per liter, 9 kilometers per liter. Pero pag nag-skyway tayo o kaya nag-SLEX na mahaba yung under na walang traffic, yan minsan nagti-13 kilometers per liter tayo. So binabantayan ko lang rin yun mga kaswabe pag ganito na sa sideline tayo, para alam rin natin kung kumusta ba yung sasakyan natin. Baka mami may problema na lumalakas siya sa konsumo ng diesel, di ulats tayo sa sideline natin. Okay mga kaswabe, so nakapagpupultang na tayo. Tapos nireset natin yung trip A natin sa 0 kanina nung pumasok yung booking. So nakaka 2.7 kilometers na tayo mula kanina. Okay mga kaswabe, so nakapagpapultang na tayo. Tapos nireset natin yung trip A natin kanina, no, nung bago natin pinick up yung item. So hatid na natin tong booking number 1. Dito tayo sa Las Piñas, punta tayo ng Paco, Manila, 14 kilometers, 50 minutes away, sabi ni Waze. So ang turo niya mag-Rojas Boulevard, pero ayokong dumaan dun kasi doon tayo na para ng Asbu dati Asbu. So lilis tayo, doon tayo sa may Macapagal Boulevard dadaan mga kaswabe. Tapos habang dire-diretso lang naman tong andar natin, medyo kabisado naman natin yung lugar, update ko muna kayo sa ating segment mga kaswabe. Ang ating segment na ano ang masasabi ni Kaswabe? Pero may dalawa tayong kaswabe. Isa si Sir Fatboy Channel. Ang tanong niya, Kaswabe, sa requirements ba ng Lalamove kailangan ng CPC? Hindi naman po, no? At saka meron pa tayong isang kaswabe, si Sir Rhea Park. Ay, babae po yata. So, si Miss Rhea Park. Ang tanong niya, Sir, tanong ko lang po sana, pag pumasok ka ba sa Lalamove, hindi kailangan ng PA or Provisional Authority? Basta may ORCR? Sana masagot, Sir. God bless, Sir. Ang masasabi ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, dito sa Lalamove kasi mga kaswabe,
may dalawang klase ng service si Lalamove, no? So kung bubuksan mo yung Lalamove na customer app, pwede kang mag-book ng delivery o kaya pwede kang mag-book ng ride. Pag delivery mga kaswabe, ano to, delivery ng mga packages, mga kung anong mga items, basta yung mga hindi buhay na bagay, no? Hindi pwede yung tao, hindi pwede yung mga aso, pusa, mga isda, bawal yun mga kaswabe. Siyempre, bawal rin yung mga dangerous na items, no? Mga chemicals, mga ganyan. So, delivery. Tapos yung isa naman mga kaswabe nga, yung Lalamove Ride or Lala Ride, yun naman yun, no? Transport ng mga pasahero, yung mga tao. Siyempre, kapag may mga packages yung mga tao, may mga bagahe sila, pwede rin naman isa kayo. Pero yun yung pagkakaiba nila mga kaswabe. Pag Lalamove Delivery, hindi pwede yung mga buhay. Pag mga Lala Ride, Lalamove Ride, yan yung mga pasahero. So, yun yung pagkakaiba, no? So, ako, mga kasabi, Lalamove Delivery ako. So, bawal akong magsakay ng mga pasahero, bawal yung mga manok, mga chicken, mga mga aso, pusa, mga kasabi. So, yung Lala Ride naman, mga kasabi, dahil nga pasahero ang ihahatid mo, kailangan, una, meron kang franchise. CPC, Certificate of Public Convenience yata ang tawag nun, na ini-issue ng ng LTFRB, no? Pagkatapos kailangan mo rin kumuha ng passenger insurance, mga kasabi. So yung Provisional Authority o PA, mga kasabi, yung pagkakaintindi ko diyan, kunyari pag nag-apply ka nga ng franchise ng CPC, habang on process pa, pwede kang issuehan o bigyan ng LTFRB ng PA, Provisional Authority. So, pangsamantala lang, temporary lang na permit yung para makabiyahe ka habang pinaprocess pa yung CPC mo. So, yan mga kasabi. Para masagot yung tanong ng mga kasabi natin, kung sa Lalamove Ride ka mag-a-apply, yung magta-transport ng mga pasahero, kailangan mo ng CPC or PA, at saka kailangan mo rin ng passenger insurance. Kapag meron ka ng ganun mga kasabi, pwede ka na rin mag-apply sa ibang mga TNVS na platform, no? Katulad ng GrabCar, ng InDrive, at saka ng mga Joyride. May Joyride rin na kotse yata eh. Yun mga kasabi. Pero yung kagaya ko, na Lalamove Delivery lang, wala akong ganun. Wala akong passenger insurance, wala akong CPC o PA, kasi ang mga itatransport ko lang naman is mga packages. So, yun mga kasabi. Kasi ang pagkakaalam ko rin, para ma-issuean ka ng ng CPC o PA, kailangan bago-bago yung sasakyan mo. Para mga 3 years old and newer ata ang requirement para ma-issuean ka ng CPC or PA. Eh, alam niyo naman, to sasakyan natin, medyo teenager na. 14 years old na sasakyan ko, kaya hindi ako pwede mag-apply. Dyan sa GrabCar, sa mga Angcars, sa mga yan mga kasabi. So yun, haba ng sinabi ko, yun ang masasabi ni Kaswabe. Okay mga Kaswabe, kung interesado kayo mag-apply sa Lalamove, ito yung step-by-step guide kung paano mag-apply, tapos paki-input na rin yung aking referral code. Baka naman! Time check 10:06, dito tayo sa kanto ng Quirino Avenue tsaka Osmeña Highway. Medyo traffic pero malapit na lang, around 640 meters, 9 minutes away yung pagdadala natin ng booking number 1. Pero hindi pa tayo dumarating, may pumasok na booking number 2 mga kasabi. Within Makati lang yung pick up at saka delivery mga kasabi. So hatid muna natin to, tapos punta na natin yung booking number 2 right after. Okay mga kasama, time check 10:20. Na-drop off na natin yung aircon, all goods. Punta na tayo dito sa may Makati, 2.3 kilometers away, 12 minutes lang raw, 70 ways. Booking number 2 mga kasama, update ko mamaya. Dito tayo sa may Paco, Manila. Okay mga kasama, time check 10:35. Na-pick up na natin 2 crates ng tinapay. All goods naman mga kasama, paid via cash to, dun raw ang bayad sa store, sabi ni ma'am. Nakapag-deliver at saka pick up na ako dito sa kanila dati, mga cake naman. So yun mga kasama, natin to within Makati lang, 2.7 kilometers, 13 minutes, 7 ways. Malapitan lang to. Dito ko mamaya mga kasama, booking number 2. Dito tayo sa Makati. Okay mga kasama, dito pa rin tayo sa may Makati, kanto ng Nicanor Garcia at saka Metropolitan Avenue yata to.
Ano lang, 1.4 kilometers, 8 minutes away yung booking number 2 natin. Pero hindi pa tayo dumarating, may pumasok na naman na booking mga kasabi, booking number 3. Dito sa may Poblacion Makati ang pick up, tapos ang pagdadalan sa may San Juan. Paid via cash rin, booking number 3 ang mga kasabi. At muna natin booking number 2, dito tayo sa Makati. Okay mga kasabi, time check 10:55. Teka lang, umatras lang tayo. Medyo masikip dito sa RDU nila. So tawag dito, na-drop na natin yung mga tinapay. 238 lang yung sisingilin ko kay sir, pero binigyan niya tayo ng 250. All good mga kaswabi. Tapos medyo nagmamadali tayo kasi may 15 minutes lang na grace period dito sa kanila, para libre yung parking. So completed booking number 2. Puntahan na natin yung booking number 3 natin mga kaswabi. 2.3 kilometers dito sa Poblacion Makati, pagkatapos ng pagdadalan sa may San Juan. Check 11:14, na-pick up na natin. Gown nata siya. Yan, pinasabit na lang ni ma'am dyan sa likod. Tapos 433 lang yung bill ni ma'am. Binayaran niya tayo ng 450. So may tip tayo ng 17 pesos. Nandito na tayo sa may San Juan mga kasabi. 8 kilometers, 34 minutes away. Sabi ni Waze, dito tayo sa Makati. Booking number 3. Sunod-sunod yung mga bookings mga kasabi. Siguro pagka baba natin ito sa San Juan, baka mag-offline muna tayo. Kung tayo makakainan para magpahinga rin ng konti yung sasakyan. All goods. Okay mga kasama, kakalagpas lang natin ang Guadalupe Bridge. Dito tayo sa may EDSA. Namumula ang mapa. Traffic, papunta ng San Juan mga kasama. Ayan lang natin, 22 minutes, 5.2 kilometers away. Sabi ni Waze. So dito ka mamaya mga kasama, dito tayo sa EDSA. Okay mga kasama, time check 11:43. Dito tayo sa may Ortigas Avenue, sa may Green Hills banda. 1.3 kilometers, 5 minutes away na lang raw mga kasabi, sabi ni Waze. Sabi ko kanina mag-offline muna ako, diba, para kumain. Nakalimutan ko na mag-offline. May pumasok na booking mga kasabi dito sa may San Antonio Pasig. Tapos ang pagdadalan sa may Mega Mall lang naman, malapit lang. So after nun dapat mag-offline na tayo para makapahinga yung sasakyan, tsaka makapag-lunch na rin tayo. So booking number 4 yun mga kasabi. Sunod-sunod ng mga bookings. Ayos. Dito ka mamaya. Okay mga kasama, time check 11:51. Na-drop off na natin yung gown dito kay ma'am, dito sa may Green Hills, San Juan. Labas na tayo dito sa subdivision nila. Punta tayo sa may San Antonio Pasig, 3.1 kilometers, 13 minutes away. Magpa-flyover tayo dun sa may EDSA mga kasama. Tapos ang baba natin dun sa may Ortigas Avenue. Booking number 4 mga kasama. Sunod-sunod ang bookings. Ayos, all goods. Na-pick up na natin yung box. Mga tumbler daw siya. Maayos naman ang pagkakapak mga kaswabi. So nagkugutom na talaga ako mga kaswabi. Ang tanda ko talaga nung unang binabasa ko yung booking, Ortigas, tapos na pagdadalan dito sa may SM Mega Mall. Ayos naman, malapit lang para mag-deliver na, tapos makakain na. Tapos nung chinecheck ko na dito sa mapa, at parang layo, parang 30 kilometers away, 10 kilometers away pa route, 35 minutes. Parang layo, lapit-lapit ako naman ng Mega Mall dito. So tinitingnan ko kasi baka mamaya pinaikot-ikot ako ng Waze. Yun pala, SM North EDSA pala mga kasabi. Kasi nagugutom na talaga ako. Nagkamay ako ng basa. Anyway, hatid na natin ito mga kasabi, 10 kilometers, 35 minutes away. Doon na tayo mag-lunch banda sa area na yan. Okay mga kasama, time check 12:44. Na-drop off na natin yung yung box. Pagkatapos binigyan tayo ni kuya ng pambayad sa parking. So ang gawin natin, nag-park na rin tayo mga kasabi. Magpahinga na muna tayo, tapos dito na tayo maghanap ng kainan, so para makapagpahinga rin sa sakyan. Okay mga kasabi, time check 1:37. So nandito tayo sa parking ng mall, no? Nagpahinga tayo, nag-lunch rin, tapos pinagpahinga rin natin sa sakyan. So pagka on natin mga kasabi, wala pang 2 minutes may pumasok na agad na booking. 4.8 kilometers muna dito mga kasabi, Diliman. Pagtaas ng pagdadala sa may Santa Cruz, Manila. So labas muna tayo dito sa parking nila. Pick upin muna natin booking number 5 natin yan for the day. Okay mga kasabi, time check 1:40. Palabas pa lang tayo dito sa parking, no? Ayan, malakas pa lang wala mga kasabi. Sana naman walang baha. Pero ang lakas ang ulan. Ayun, dito ko mamaya mga kasabi, kakasampad pa lang natin ng EDSA.
traffic. Dito tayo sa may E. Rodriguez Sr. Ano pa raw sabi ni Waze, 24 minutes 4 kilometers away. Pero may pumasok na agad na booking mga kasabi. Yung pick up halos para mga 3 blocks away lang dun sa pag-deliver natin ito. Sa pagdadalan sa may Mandaluyong. So ano na yun, booking number 6 na yata natin yung mga kasabi. So goods, sunod-sunod yung mga booking. Yun nga kasi yung update ko nga sa inyo kanina, dahil na nagkaroon na ng Grab airport to anywhere tsaka anywhere to airport. So nabawasan na yung mga kagaya ko na Grab Express 4 wheels delivery. Kaya mas konti na lang kami na naghahati-hati sa mga bookings. Kaya yun, sunod-sunod ang mga bookings. All goods mga kasabi. Drive pa tayo mga kasabi. Hatid muna itong cake sa Santa Cruz, Manila. Okay mga kasabi, mga ambon-ambon. Dito tayo sa may Bonnie Avenue sa may Mandaluyong. Ano lang raw, 1.5 kilometers, 10 minutes away. Tapos, hindi pa tayo dumarating mga kasabi. May pumasok uli na booking na Mandaluyong din yung pick up. Medyo malapit lang dun. Siguro mga 700 meters away. Pagtas ang pagdadalan sa may Diliman, Quezon City. So sunod-sunod ang mga booking mga kasabi. All goods. Okay mga kasabi, time check 4:31. Na-pick up na natin, mga food pack siya mga kasabi. Apat na medyo sakto lang naman ang size na mga plastic bags mga kasabi. Tapos hatid na natin to sa may Diliman, 10 kilometers 58 minutes away, sabi ni Waze. Booking number 7 natin mga kasabi. Medyo masikip lang dito sa kanila. May mga batang mga naglalaro. Okay mga kasabi, time check 4:58. Dito tayo sa may ano ba to? GR na ito na eh. Sa may SM Santa Mesa. Tatawid tayo. May pumasok na booking. Nga-update pa lang ako, may pumasok na booking. Teka lang mga kasabi ano pa tayo eh, yung pagdadala natin mga kasabi 3.8 kilometers, 23 minutes pa no. Pero may pumasok na booking sa may Laging Handa, Diliman. So malapit lang yata dun. Tapos ang pagdadalan sa may Bagong Silangan, Payatas sa Quezon City. So yun mga kasabi, may sumunod na ulit tayo na booking. Update ko kayo mamaya. Hatid muna natin tong isa. Okay mga kasabi, time check 5:43. Dito tayo sa may parking nitong venue. Na-drop off na natin yung mga pagkain. All goods mga kasabi. Punta na natin yung next booking natin, 1.7 kilometers, 8 minutes away lang raw, sabi ni Waze. Dito sa Diliman, Quezon City ang pick up mga kasabi. Sunod-sunod ang booking, ayos, yung dilim na. Buti naman, humihina na yung ulan kanina. Malakas na naman yung ulan. Okay mga kasabi, time check 6:06. Medyo may issue yung booking natin ng cake. So nandun tayo sa cake shop no. Tapos tinatanong nila sa akin yung order number. Sabi ko wala. Tapos sige, bakit tawagan na lang raw yung nag-book. So nung tinatawagan ko mga kasabi, yung sender, di syempre itong number nitong nitong cake shop. Tapos nung tinatawagan ko yung recipient, yung pagdadalan sa may Payatas, yung nag-ring, yung cellphone rin nitong cake shop. So ano nangyari, parehong sender at saka recipient, ang cellphone na nakalagay is yung number ng cake shop. So hindi matawagan yung wala akong paraan para tawagan yung delivery sa may Payatas. So pero sinek nandun sa cake shop, dalawa lang naman yung naka order sa kanila. So dumating na yung isa, lalamove siya na Vios. So sabi ng babae, malamang sir, ito yung isa yung sa inyo kasi dalawa lang naman yung naka-book raw sa kanila na mga cakes. So sana tama yung pin location. Tapos may note naman doon sa booking na nakalagay yung address niya, yung block number at lot number doon sa subdivision. So sana tama. Kaya lang ang problema kapag hindi tama yung address, wala akong paraan para tawagin yung customer. Actually nandun na i-report ko na sa Grab ipapakancel ko na yung booking. Lumabas si ate, dala-dala na yung cake. Sabi, kuya, ito yung sa inyo. So yun mga kasabi. So hatid muna natin to, 53 minutes 14 kilometers away, sabi ni Waze. So sana naman may hatid natin. Malayo-layo sa bahay ito. Tapos may bit-bit pa tayong cake.
Okay mga kasabi, time check 7:02. Dito tayo sa loob ng subdivision nila. Problema, sabi nung kuya guard, sige sir, sundan mo lang yung Waze mo. Sabi ko sir, yun nga yung problema eh, kasi yung Waze ko hanggang dito lang sa guard, sa gate lang ba? Subdivision nila. Tapos nagpaturo na lang ako. Sinabi sa kanya yung pinaka-address, pero walang walang street. So yung block number at saka lot number lang. So anyway, tinuro naman ni kuya, so sana mahanap natin. Dito mamaya mga kasabi, hindi tayo sa loob ng subdivision lang, medyo madilim. Okay mga kasabi, time check 7:24. Nagbukas tayo ng bintana, napahanginan natin sa sasakyan. So dito na-drop na natin mga kasabi yung cake. Kaya na medyo napatagal tayo, kung mga 10 minutes siguro. Kakakatok natin, nagdo-doorbell tayo, walang sumasagot. Tapos yun nga, diba, wala, mali yung phone number na nandun sa app natin. Kaya katok lang tayo ng katok, doorbell ng doorbell. Nakala ko walang tao eh. Inisip ko iwanan lang sa security guard eh. Kasi eventually yun, may dumbong ako sa bintana, ni-deliver naman natin. Bale, surprise, pang surprise ata eh. Hindi rin nila alam na may i-deliver sa kanilang cake. So all goods mga kasabi, dito tayo sa may bagong silangan ko / Payatas banda mga kasabi. Medyo loob na loob itong subdivision nila. Gapang na tayo, pauwi siguro mga kasabi, kasi medyo malayo pa to sa bahay. Dito kami mamaya mga kasabi, completed booking number 8. Okay mga kasabi, time check 8:15. Dito tayo sa may Boni Serrano mga kasabi. Gagapang na tayo pauwi eh. Doon tayo sa may Katipunan C5 banda na pumasok yung booking. 2 kilometers away. Sa isang grocery dito sa may Cubao. Tapos ang pagdadala para mga 2 kilometers away lang eh, kaya medyo mababayan lang yung rate nya. Pero all goods mga kasabi, at least pang booking number 9 natin. So maganda-ganda yung incentive natin pag natapos natin to. Okay mga kasabi, time check 8:33. Na-pick up na natin yung mga groceries. Tignan natin to, malapit lang, 1.3 kilometers, 7 minutes away, 7 ways. Okay mga kasabi, time check 9:02. Problema yung booking natin mga kaswabe. So tinawagan ko yun doon sa delivery kasi malapit na ako doon kanina. Tapos sabi niya wala raw sila doon sa condo. Sabi ko sige po, pwede ko bang iwan na lang sa lobby sa gwardiya. Sabi hindi raw sila tumatanggap, hindi raw nagpapaiwan doon, sabi ng customer no. Tapos sabi ko, paano pong gagawin ko dito sa groceries? Sabi niya, hindi, nagkausap ko kasi kami nung groceries nga raw, bukas pa yan i-deliver, bukas pa yan pipikapin. Sabi ko, hindi ko po kasi alam yung tungkol dun. Basta sa akin, pumasok po yung booking, pinikap ko po, tapos nandito na po ako sa may condo ninyo banda. Sabi ko, sige po, tatawagan na lang raw ako, sabi ni kuya, no? Tapos anong nangyari, medyo 5 minutes na, doon lang ako sa harapan ng condo nila, pumasok na ako. Tapos kinausap po yung kuya guard, itanong ko na lang raw kung ano yung unit number, tapos iwan na lang raw sa kanila. E di tinawagan ko ulit si customer, nakailang tawag ako, hindi sumasagot. Eventually nung sinagot na rin, ang sabi, hindi raw pwedeng iwan kasi raw mga isda. Bukas pa raw sila uuwi, kaya hindi raw pwedeng iwan. So tumawag na raw sila doon sa SM, sa grocery, para raw ipapasoli na lang sa akin yung mga items. Yun mga kaswabe. So on the way na ako sa pabalik doon sa groceries, pero hindi pa naman tumatawag sa akin yung yung grocery store. Pero ang gagawin natin, baka ang mangyayari, kakancelin ko yung booking, tapos i-return. Ganun siguro mangyayari dito mga kaswabe. Sige, hatid muna natin ito mga kaswabe. Break ako mamaya. Okay mga kaswabe, time check 9:14. So na-drop na natin yung items. Tapos ang nangyari mga kaswabe, kinancel ko yung booking. Tapos yun nga, maayos yung yung instructions dito kay Grab Express. So bakit raw sinuli, sino nagpapasoli, sender ba o yun sa delivery. Tapos sinendan yung nagsend ulit ako ng picture nung na-return ko na. Tapos nabayaran naman ako, no? Kung magkano yung shipping fee niya, nabayaran ako. Kaya lang, syempre, one way yun. Two way dapat, no? Sana, no? Kasi papunta, tapos hinatid ko ulit pabalik sa two way. Pero anyway, all goods, buti lang, malapit lang. So that's one. Pero the second thing, mga kasabi,
aba, na order taking post ako na 5 minutes lang naman, no? So hanggang ngayon hindi pa rin ako makakuha ng next booking. Magse-set destination na sana ako pauwi ng bahay. Kasi syempre walang incentive, no? Wala akong incentive doon sa booking na yun kasi ano naman talaga, canceled naman talaga yung booking, hindi na complete yung booking, no? So yun mga kaswabe. Mag-set destination na lang tayo. So ewan ko lang, malamang baka apektado yung ko, yung yung mga incentive ko mga kaswabe, kasi may cancel ako na booking eh. Alam ko kasi may parang may required na na percentage lang ng cancellation para maging eligible ka sa incentives. So yun ang nangyari. Nagka-problema dun sa store, parang usapan daw is parang bukas na lang raw i-deliver. For some reason, ginunong nung taga-store, kaya na-open yung booking, napunta sa akin, tapos pinick up ko, tsaka deliver. Pero nag-usap naman na raw pala sila nung store at saka nung customer na hindi, bukas na nga lang raw i-deliver. Kasi nagpalit raw ata ng yung nag-a-attend dun sa sa store, kaya hindi nagkaintindihan. Anyways, all good sa mga kasabi, lesson learned. Ayan, tapos na ang iyong timeout. Itap ang unlock para makatanggap uli ng jobs. Okay, mag-set destination tayo. Baka kung saan pa tayo dalhin ni Grab Express mga kasabi. Dito kung mamaya, dito na ulit tayo sa EDSA, pauwiin tayo. Okay mga kasabi, bago natin tapusin ang ating video, update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, medyo busy tayo mga kaswabe kasi tuloy-tuloy yung booking, so hindi tayo nakapamili kanina, no? So dito tayo sa may gasoline station nakapamili mga kaswabe. Medyo mahirap maghanap ng iuwi kasi nga gusto nila Mrs. Swabe at ni Junior Swabe medyo healthy na ang iuwi ko. Wag na raw yung mga junk food, mga fast food o kaya mga chicharon. So pasalubong natin ngayong araw na to. Hi! Yan mga kaswabe, ano to? Wow! Roasted sunflower seeds. Galing China pala itong ginagawa ko naman. So yun, sana naman magustuhan ni Mrs. Swabe at ni Junior Swabe. Sunflower seeds mga kaswabe. Okay mga kaswabe, naka 148.6 kilometers tayo ngayong araw na to. Tapos full tank na ulit tayo, full tank tayo ng umaga, tapos ngayong gabi nagpa-full tank ulit tayo. Yung pakarga natin ngayong gabi, yun yung eksakto nagastos natin sa diesel para sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasama, time check 10:04 ng gabi. So lagpas 13 hours tayo ngayon sa kalsada. Okay mga kasama, maganda ang biyahe natin. Halos sunod-sunod yung mga bookings mga kasama. 2 hours yung waiting time, tapos halos 11 hours yung with bookings. Computer naman natin kinita natin mga kasama sa 9 bookings sa Grab Express 3711, Grab Express Incentives 313, walang booking sa Lalamove, cash tips natin 29 pesos. So ang gross income natin 4,053 pesos. Yung mga expenses naman natin mga kasabay, diesel 822, budget for car maintenance 300, food 150 pesos. So sa 13 hours na sideline, ng malinis na take home pay natin 2,781 pesos. Alright! Nice! Update naman sa ating incentive savings mga kaswabe. Grab Express Incentives 313, cash tips 29 pesos. So on total, 342 pesos. Okay mga kaswabe, ganda ng biyahe natin ngayong araw na to. Sunod-sunod yung mga bookings. Pagkatapos yun nga, na-hit natin yung ating sideline goal. Nalagpasan pa natin mga kaswabe. All goods. Yun nga kasi nga, nag-activate na uli ng Grab Airport to Anywhere si Grab Express. Kaya nahati na ngayon yung mga drivers sa Grab Express sa mga deliveries at saka yung doon sa Grab Airport to Anywhere. Kaya mas marami na mas konti na lang yung mga naghahati-hati sa deliveries, sa bookings ng mga deliveries mga kaswabe. So yun mga kaswabe, all goods ang ating biyahe ngayong araw na to. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood. Doon na sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmamaliw para ang biyahe natin ay laging swabe.